morning. Saved to the uttermost. Panalangin si Ginoo, salvation, libre mga kaigsunan. This morning, atong isgutan ang atong ipadayon ang topic mga kaigsunan sa church. The church in the New Testament. And this is part number 10 sa the church in Jerusalem. Part number 10. And daghan na kitag nakatunan aning church in Jerusalem, i-apply na to. Amen? I-apply na to kay we are in the church age. Naatay daghan ma-learn sa temple. Hello, naamo na-learn sa temple sa inyong Sunday school? Naglimong bong daghan kay hapin? No, niya kada hapin naa siya nag-signify siya og something. So mo na sa atong kinabuhi. Naatay sala, gilimpyuhan ta, unya magpakasala na pud og balik. Pareha ra gyud sa temple, no? Sa hapin ba? Badger skin o bad na guna. Diya tagikan. Ihugasan ta sa dugo. Pagkahuman, nagbalik man sa kanding. That signifies us as the temple of the Holy Ghost. Mao na nga kita, magpabilin gyud ta diha sa Ginoo para ma-maintain nato ang pagpangalagad sa Ginoo. Because if we are not going to stay in the Lord, now with Him, in His Word, di gyud ta kapangalagad gyud. You cannot serve the Lord without the Lord Jesus Christ Himself. So mo na i-learn na to, mga igsoon, ipadayon na to. 1 Corinthians chapter 10, o sa nga verse? 1 Corinthians chapter 10, verse number 11. Let's all stand, atong basahon og dungan. Together go. Now, all these things happened unto them for ensamples, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. Heavenly Father, thank you, Lord, once again for this verse. I pray that you will help us, dear God, to finally find the reason why we need to study, why we need to know unsay nahitabo before pinaagi sa imong pulong, nga maurag among angeng saligan sa among kinabuhi, Lord, sa among pagpangalagad nimo sa imong simbahan. And I pray, Lord, that you will bless our hearts this morning, nga sa among pagkatuon, Lord, amo gyud na ikinasingkasing. And I pray, dear God, that you will allow us also to serve you in your body, O God. And help us, Lord, to gather more souls and discipling them. And I pray, dear Lord, that you will allow us to use your power and wisdom sa paghimo namo, Lord, sa among buluhaton, sa pamunga para dadon sa imong tiilan. Salamat kay Lord, nining kabuntagon, and please use me once again, empower me for your glory, in Jesus' name, amen. You may take your seat, please. Kaning verse, mga kaigsunan, hinaot pa na underline na nanimong ensamples and admonitions. So naghimo ang Ginoo og example para sa atong pagkat-on. Para makibaw ta unsaon nato pagpangalagad ang Ginoo sa iyang simbahan karon. Now we know that the church is the body of Christ. Diin kita gibutang sa Ginoo, gipundok ta mga kaigsunan, gitawag siya og church. Amen. Are you in church? Are you part of the church? Or maybe ikaw sunglass ra ka, earrings ra ka, necklace ra ka, or sing-sing ra ka, nga pwede rang wa. Pwede rang wa. Meaning, you are just visiting the church. But if you are part of the church, meaning you are saved, tinuod nga saved, and then baptized, then that's the time nga nahimo na kang part sa body. So, di man nato makuana, di nato pwedeng i-usbo na kay mao man ay nakasulat sa Bible, mga kaigsunan. And we are what the Bible says. Kita mo? We are what the Bible says. So kung unsay gisulti sa Bible, may atong tuhuan, may atong tumanon. We walk according to what the Bible says.
We serve God according to what the Bible says. Mao na kung wala sa Bible, ay nalaglalisi mga kaigsunan. Kung unsay naisulat sa Bible, mo'y atong tutukan, mo'y atong sundon, mo'y atong buhaton na giniyahan sa balang espiritu. Alright? So, nagpabilin ta sa point number 5, its accomplishment. This is part number 6 sa accomplishment sa church. O naata, nagpadayon sa point number 2, it experienced severe persecution. Grabe nga persecution na agian sa church. Unya, luyo sa mga persecutions, ato makita mga kaigsunan nga nagpabilin. And we are the proof of that. Usatang sa pureba nga wala gid sila ni quit sa panahon nga sila nag-agi sa severe nga mga persecutions. So atong i-review ang 1 to 4. Una, it was ridiculed. Giridiculed ang simbahan, ang first nga church nga mao ang Jerusalem, pero wala gid sila ni quit. Number 2, it was threatened. Dili threatened mga kaigsunan nga kanang kasab-an lang or bunalan lang, kundi patyon gyud. Pero they never stopped serving the Lord. Number 3, it was imprisoned. Gipriso. Pero bisag sa sud sa prisuhan, nagwali gihapon sa ebanghelyo. Unlike sa mga Christians karon nga mao'y nangitag prisuhan. Amen. O di man ta mabuhi kundi ta mangitag prisuhan paston. Amo bitaw na nitabo sa prisuhan pagkanon biya na sila, pero wa sila freedom. Are you listening? So, kung ikaw na kay job karon, you don't have the freedom because ang time nga imong gikasabutan sa imong amo, kinahanglan tuwa jud ka didto because you are paid para ka makakaon. It's just the same thing mga igsoon nga naa ka sa sud literal sa prisuhan. Na para raman gyapon sa pagkaon. Ngano makaabot din na siya sa imong mga want sa kinabuhi. Nga dili man kuwangon pa maganyan na sa kaon. Ay ang kuna na ninyo oy. Pero kung imong i-shift ang imong panginabuhi ngadto sa panalangin sa Ginoo, He can provide everything. He can provide everything. Nganong di nimo mabiyaan ang prisuhan mga kaigsunan? Number 4, it was slandered. O kita kung i-slander ta mga kaigsunan, dahil tayong panluod. Pero sila, nangalagad sa insakto, nagwali sa insakto nga mensahe, pero they were slandered but they never stopped. Wa sila nagpa-discourage. Now, padayon na to, another 4 mga kaigsunan. Number 5, it was beaten. Gibunalan. Kasuway na mo, nagwali mo, niya gibunalan mo. Usbo na itong pangutan. Nakasuway na mo, nagwali mo sa gawas. Di sa nato sugod, isugod ang pangutana. Kaya sa may bunalan kung way nagwali. Nakasuway na mo, nga nag-share mo pulong sa Ginoo sa gawas. Niya, gibunalan mo. Another question. Wala mo bunali. Sakto ba? Nipadayon ba mo? O ni-try ra mo? Muna kasagaran netabo sa mga Kristohanon, they try to share, but they never continue. Pero ang church sa Jerusalem, nga maoy atong example mga kaigsunan, gibunalan sila, but they never stop preaching the Word of God. Go to Acts, please. Acts chapter 5, verse 40 to 42. Acts chapter 5, 40 to 42. The Bible says, and to him they agreed. And when they had called the apostles and beaten them, they commanded that they should not speak in the name of Jesus and let them go. Ang ilan sala, nagwali sila sa ngalan ni Kristo. Gidakop sila, gibunalan sila, gidid-an sila sa pagpadayon sa pagwali sa ngalan ni Kristo.
And they departed from the presence of the council, rejoicing. Nganong naglipay man sila, gibunalan, nalipay. O tanawa mga Kristohanon karon, wala pa bunali pero kakaguol. Asa naman yung pagsunod sa example? Wag yun na sunod sa. Unya, we claim that we are what the Bible says. This is what the Bible says. Nabunalan, nagwali, mga kaigsunan, nabunalan tungod sa ilang pagwali. Unya, gididaan sa dili na pagwali sa ngalan ni Kristo, apan sa dihang nibiya, sila sa council, rejoicing, nga naman, diara ang difference sa Kristohanon before ug karon, that they were counted worthy to suffer shame for His name. Ilan ang gidawat ang ngayon lanta mag-suffer para sa ngalan ni Kristo. Nga naman, bisag unsa nga sufferings, imong magian karon, di gyud na kabayad sa sufferings nga gibayad ni Kristo sa imong sala para makaadto ka sa iyang gingharian. We can never repay what kind of sufferings ang imong pwede ibayad sa sufferings ni Christ. Wala. Bisan pa mga kaigsunan nga sundon gyud nimo nga magpabunal jud ka, unya pagkuman magpalansang jud ka, hantod ka mamatay, it cannot pay. Why? Because Christ's life is holy and yours is wicked. Di gyud ka kabayad. Wala gyud tao makakopya mga igsoon ngadto nga nagpalansang sa cross. Daghan naman ta nakita nga nagpalansang unya gialkoholan pa ang lansang before gilansang nya pagkuman ay ambulansya naghuwat. Di man ingon na si Christ. Ang lansang mga kaigsunan nasi uta gikan, ang lansang karon nasa kanang garapon nga nay alkohol. Kadakog diferensya. Wa gyud makakopya gyud. Ang holiness di gyud makopya. Balaan si Kristo nga nagpalansang para luwason ta sa atong sala. O kinsa ka nga mokopya sa pagpalansang dito sa cross nga balaan pug ka? Makopya ni mong pagkabalaan ni Kristo? Way makakopya mga kaigsunan. Naay makaportray, but nobody could copy. Nga equal mga igsuon. So therefore, wala na ilain. No? Nga pwedeng maluwas na to. Si Kristo ra. Unya, ang mga apostles, ang mga disciples sa panahon sa church in Jerusalem, bisan pagbunalan sila, okay lang. Nga naman, they counted worthy to suffer. Kung ingon ana pa lang ang mga Kristohanon karon, mutubo gyud ang matag simbahan. Mudaghan gyud ang mga disciples. Dili attendance ha, mudaghan ang mga disciples. Ilahi man ang attendance lato padaghanon. Dali raman padaghanong attendance, pa-concert lang ka, daghan na kayo manunga. Labi nang imong imbitaron si Gary Valenciano. No? Kitsa pa ng mga nagpailang nga Kristohanon nga mga artista. Di daghan na kay manimba. Amen. Unya kung wa kay budget para sa mga artista, mamalit ka og kanang bugas. Daghan manimba. Daghan manimba. Ang pag-invite ninyo, uy simba ta ha, manghatag ba mig bugas. Uy, bugas na gud na. Daghan kay manimba. Okay, say gisimba. Ang bugas. Dili si Kristo. Dili ingon ana si Kristo mga kaigsuonan. Simba usa, panalanginan ka. Ang imong pagsimba sakto, ang imong kasing-kasing sakto. Amen? Now, ang sakto nga pagsimba kanang willing mo suffer. Amen. Usahay magguol mo nga sa inyong padong simbahan usahay maglakaw ra biya. Pero, nahiningon ako, maglakaw rabi na sila usahay. Ning ko nga, okay na, kay para ma-feel nila ang pagsimba. Sultihan mo, pagsugod na ng simbahan na, ang lakwon ako, Ramos, padong diri. To ako nagpuyo sa Ramos. Baktaso na kong lapu-lapo, kay wako'y pliti. Para lang makawali. So, okay na. Baktasan sa ninyo panagsang simbahan para mahigugma ka.
Imo ba, samtang galakaw ka ba, samtang ga sakripisyo ka, imong isulti sa imong kaugalingon, I am worthy to suffer for His name's sake. Kay kung pahayahay lang ka ng mga Kristohanon nga kuwaon dito, asa sila gapuyo, unya dadon sa simbahan, unya di kuwaon di kasimba, ay wa na'y mga klarong mga tawhana. Kaya di kasimba ba, kung dili bitaw pasayunan, sila nagpadayon og simba, bisang gimunala na. O tanawa sa Tabos 42. And daily in the temple, and in every house, they cease not to teach and preach Jesus Christ. Ang mga Kristohanon karon, mo example man pero tanawag na kopya ba? Ang mga Kristohanon karon, dili mga igsoon, sayop ilang pagbasa, dili sila diha sa temple. Walay pag house to house tudlo. Wala na kopya. Pero mga kaigsunan, i-remind nato atong kaugalingon today. This is the example that we need to follow. If you want blessing, this is it. No? Wala kay lain kopyahon lain mga kaigsunan, di ara. Though they were beaten, pero ang ilang pagpangalagad wala nabitin. Nagpadayon mga kaigsunan. Karon ang mga Kristohanon, wa na'y panagbunal, pero mga kaigsunan, ang pagpangalagad, bitin na bitin. Wa gyud. Unsay reason? Unsay reason? Christians nowadays are seeking and asking for blessing first before serving. Tanawar ko na mga unod sa pagampo, Lord, kung imo lang jud kong panalanginan ani Lord, mga lagad jud ko nimo Lord. Dili man ningon na paagis Ginoo. Ang paagis sa Ginoo, bahala nagwala ka, bahala na og nagkalisod ka, bahala na og nagkasakit ang imong kinabuhi, pangalagad sa Ginoo. When God sees that, He will help you, He will bless you, and He will use you. Muna'y gusto sa Ginoo. Dili kay imong i-bribe or imong kanang i-deal ang Ginoo mga kaigsunan nga mga lagad ko nimo Lord kung I've heard a lot of Christians praying like that. Ipakita na ko Lord nga imong kabubuton nga mga lagad ko nimo. Tanawar ko na nga prayer. Unsa di ay gusto sa Ginoo sa ubang Kristohanon? Di ba sa diyang naluwas ka and then nahimo kang part sa body? You are part of the servant of God. Unsa day nang ubang servant? Walay ti servant. Mao man ang mga servant nga way pagsalig sa Ginoo ti, di ba? Ti trust. Way pagsalig natangtang ang ilang ti mga kaigsunan, servant. Sila mo'y servant. Kung dili ma-servant, dili manimba. Di ko simba kay wa ko bisitahi. Ikaw gani mamisita nganong bisitahan magka. Di ba? Ang sugo sa Ginoo nato as a church, go and preach the gospel. So kinsa may akong bisitahan kung nag-go ka? Kasabot mo? Kana mga Kristohanon nga ganahan magpabisita, di na ganahan mo go. Pero sila mo go, pastor. According din sa atong example diri, daily. Daily. Kapila ta magkita sa simbahan kong daily. Kapila. Unya, pabisita pa jud ka. Okay, sabi na magpabisita ka lang, why simba-simba. Amen. Amo na diha ang problema. So, you became weak believers because of you. Dili tungod sa kanang simbahan, kundi tungod nimo, ikaw mismo. Okay? Number 6. It was scattered. It was scattered. So, gikatag mga kaigsunan. O karon, nindot na kayo ang ilang kahimtang. Pagkahuman, gi-persecute, nakatag sila.
O pwede na to excuse na ni, ay salamat. Nakatag naman. So pwede na hunong nata kay gubot na kaayo. Pero atong tanawon ang atong example mga kaigsunan, Acts chapter 8. Acts chapter 8, 1 to 4. Unsay giingon sa atong example? The Bible says, and Saul was consenting unto his death. Death ni Kuan, ni Stephen. And Saul was consenting unto his death, and all that time there was a great persecution against the church, which was at Jerusalem, and they were all scattered abroad without the regions of Judea and Samaria, except the apostles. So nagpabilin ang mga apostles, pero ang mga disciples, nakatag sila mga kaigsunan. So sa may netabo, nag-uol ba mga apostoles? Agoy, kita na lang. Remember they knew that the scope is go into all the world. Monay command nga naa sa ilaha. Amen? Unya niyon ang Ginoo, ang sugo sa Ginoo didto sa kanang meeting nila sa bukid mga kaigsunan, go ye into all the world and preach the gospel. Unya sa book of Acts, before mo go, wait for the Holy Ghost. Unya gimanduan sila, do not depart from Jerusalem. Tanawa ra gud unsa kung ikaw maminaw ba, go into all the world, unya, Jerusalem la. So, medyo libog siya. Pero mga kaigsunan, kung musunod lang yung kas Ginoo, o diyan panahon na nga mag-scattered, pero ang mga apostles, nagpabilin sila sa Jerusalem. Verse number 2, and devout men carried Stephen to his burial, and made great lamentation over him. As for Saul, he made havoc. Nagpadayon siya sa pagluto sa simbahan. He made havoc of the church, entering into every house and hauling men and women, committed them to prison. So wa siya nahihunong og persecute. Kani si Saul, mo ni si Apostle Paul. Sa dihang wa pa siya giluwas sa Ginoo, siya ang number 1, according to him, the chief persecutor of the church. But tanawa mga igsoon unsay gibuhat sa simbahan sa Jerusalem. Verse 4, therefore, they that were scattered abroad went everywhere preaching the word. Nawara? Ihulong ba? Wala. Nganong wala man sila nihulong, bisag nagkabuwag-buwag na, bisag nalayo na sila sa mga apostoles, bisag pag nalayo sila, disciple man. You know what the disciple will do? Sa dihang asa siyang lugar, preaching the name of Jesus. Are you a disciple? Bisag asa ka, makawali ka. Mo nang edyo ingon, boring ang Christian life. No, because everywhere, anywhere you are the messenger of the Lord. Wali gyapon. Ingon ani bang situation nato mga kaigsunan, yanay gagukod nato nga kamatayon? Bungkag sila oy, sa dihang si Stephen gibato mga igsoon. Bungkag sila. Pero sa dihang nagkakatag-katag sila, nagwali gyapon sila. Mo na nakanindot. So example man ni. Pwede na nato masunod. Ay guwat nga nay batuon. Na may mando. Na mando, go ye into all the world and preach the gospel. Si Apostle Paul maoy nagpakatag. Sukad pa sa iyang dili pa siya luwas, siya na nagpakatag sa mga Kristohanon. Gigamit siya sa Ginoo para bulabugon. Oy, lingaw naman kay mo diha. Oh, gigamit siya sa Ginoo before he got saved. Siya gigamit sa Ginoo para magkatag sila sa pamaagi sa persecution. Hantod nga giluwas sa Ginoo si Apostle Paul, unya siya mo'y gihimong missionary sa uttermost part of the earth. Siya gihimong missionary sa Samaria unto the uttermost part of the earth. Sa mga Gentile people. Unya karon, nana sa atong mga kamot ang mensahe. Wa patagi persecute nang hunong na.
Atanawa ha, ikaw human baptized, gi-persecute, wa na. Ayaw mong papildi. Victorious man ta. We are the victorious Christian. And to remain victorious, you need to stay with God. Amen? Because without Him, you can do nothing. Nganong ang Kristohanon man maoy manduan nga pag-abide because without Him, you can do nothing. Because you need to do something for the Lord. Gisugo man kaniya pamunga. Kita mo'y naay command. So without the Lord, it cannot be done. So muna ang sikreto mga kaigsunan, pabilin jud ka. Pabilin ka sa Ginoo para mahitabo sad sa atoa mga kaigsunan nga bisan tuo dili sama sa paglutos ang paglutos sa mga Kristohanon before in the Church of Jerusalem, pero nagpadayon sila bisan to dili ingon ani ang level sa persecution, nagpadayon gyapon ta. Sayo na kapahunongon Kristohanon ron. Kung dili tagaag problema, tagaag daghag kwarta. Muhunong gyapon. Amen. Muna atong katunon ang prinsipyo sa ato ang kanang amahan nga si David. No, diha man ta nagkuan kaliwatan man ta ni David. Nga ningon siya, Lord, ayaw kog panalangin nga sobra-sobra nga makalimot ko nimo. Unya ay sa ko tagaig problema, Lord, nga makapalayo na ko nimo. Kanang tama-tama lang. Di ba mo na gibuhat sa Ginoo karon? Pinaagi sa paghatag niya sa balang espiritu sa atoa. Nga kung i-allow lang yun nato ang Holy Spirit mao'y mag-control sa atong kinabuhi, wag yung sobra. Way sobra nga kasakit, way sobra nga kanang kalipay. Tama-tama lang. Kay di man tugutan sa balang espiritu nga naay mo abot sa imong kinabuhi to destroy you. You are absolutely protected. O mo nagibuhat sa Ginoo nato, gitagaan tag balang espiritu. Amen. So, namagyapoy scattering, but na-scattered ta because si brother so and so to ana nag-start na og church didto dapita, unya si brother so and so to ana didto, so nakatag na-expand mga kaigsuonan. Preaching the gospel of the Lord. Mo nay nakanindot. Number 7. The church in Jerusalem, it was stoned to death. Mo na ni si Stephen. It was stoned to death. Acts chapter 7. Nindot kaya ni makatunan na to, mga igsoon, ang lesson, kabahin ni Stephen. 57 to 60. The Bible says, and they cried out with a loud voice and stopped their ears and ran upon him with one accord. Nga naman, lagot kay sila ni Stephen. So, nagdagan sila, nagdasilag bato, and cast him out of the city and stoned him. And the witnesses laid down their clothes at a young man's feet, whose name was Saul. So, si Saul, tuwa dito nagtanaw, mga kaigsunan, siya mo'y ulo sa kagubot, siya mo'y ulo sa pagbato. Muna, ang quote, mga kaigsunan, dito gibutang sa tiilan ni Saul. Murabag, it's done. Gibato, hantod na matay. Pero mga kaigsuonan, nindot kaayo ang mensahe. Samtang gibato siya in verse number 59, and they stoned Stephen, calling upon God and saying, Lord Jesus, receive my spirit. Oh, what kind of problem nga imong maatubang sa imong kinabuhi karon, nga matandog ang imong pagpangalagad sa Ginoo, nga matreten ang imong service sa Ginoo, unya, unsa imong gibuhat? Naabay ka parehas nga ingon na yung problema nga na nagsigbato nimo mga kaigsuonan nga padung nakamamatay. Pero nitawag yapon siya sa Ginoo. Calling upon God. Hello? Lord, dawata ang akong espiritu. So, padung kay ba ug siya mamatay na gyud ko ani?
So bisan tuod kay bawo siya nga mamatay na siya, but he never stopped worshiping the Lord. He never stopped believing in God. Ano man, mo na naa sa ilang heart that we are worthy to suffer for His name's sake. Kung ingon anak pa lang atong batasan mga igsoon, bisag unsa pa may tabo na to kay bawo ko nga wa may dimi gyud may tabo nato inoon sa natas Pilipinas, gawas lang mo adto kag China. No? Na tendency mo adto kag India, pwede. No? Pwede may tabo nimo sunugon pa ka didto. Pero na in town mo sa Pilipinas, oy. Ha? Na taon tas Pilipinas? Kinsa man tawo mubuhat nimo ani? Muhana pa lang. Kuan na kanang kaso na. Di ba? Istorya pa lang. Patyon ti ka, kaso na. Kinsa man tay mubuhat nimo ani? Pero ngano ang mga Kristohanon karon gaungot man? Majority of the Christians today are not serving the Lord. Dako kayong pangutana no. O di na nata mangitag laing Christians. Ang Christians na lang diri. Can you locate yourself during the week? Can you locate yourself where you are? What kind of a witness you are? What did you do in your Christian life? Did you study His Word? At least ba? Nakaigibuhat bitaw? Did you study His Word? Mga igsoon, to start a church is not easy. Every day, mulakaw jud ka. Every day, magtudlo jud ka sa pulong sa Ginoo. Ug mauna ang pagsugod aning simbahan. Karon ang pangutana, you are in the line of duty. What did you do? Ito, grabe. Sugoon, balita, anong kuhan di ay. Well, that is the price of your salvation. Og dili ang pastor may nagbutang og price anak mga kaigsunan, kun dili ang Ginoo mo nagsulti nimo. Ipanulti ang imong nadawatan. I-share sa uban ang imong nadawatan. Wala imo bato nimo diri sa Pilipinas. Nganong nihunong magka si Stephen, wag yun nihunong gibato siya. Look at verse number 60. And he kneeled down. Tanawa, unsa niya attitude aning disciple? And he kneeled down and cried with a loud voice. Unsa iyang gisulti? Nagampo siya, katapusang ampo niya, paminaw. Ingon siya, Lord, lay not this sin to their charge. And when he had said this, he fell asleep. Before siya namatay, nagampo siya, pasayloan ni sila, Lord. Wala niya gimaldisyon. Wala niya gitonglo. Kundili gihangyo niya ang Ginoo, Lord, leave the door open for them for salvation. Tanawa ra gud unsa kita wayon ta. Musulwining pa baka nang nangaway nimo? O makaingon ka maimpirno ka pa unta, maimpirno ka pa unta. Our attitude, yeah, what the Bible says. Ha? O pagkabatua ha? Gistoryahan nagkagbati, nya pagkahuman mayon ka mamatay pa unta. Pero di padung sa iyang kamatayon, matag bato nga moigo mga kaigsunan. Ang iya pasayloa, Lord. Pasayloa. Ingon na bata? Sa dihang labayon tag istorya mga kaigsunan, mayon bata pasayloa or musukol ta? Unya mangita mo unsa may diferensya sa Kristohanon sa una ug karon? Ana kadako ana. Ang ako rin nakita, mga kaigsunan, we claim sa atong right. Nagyapunta sa human right. Well, ang right nga ilang
gikuptan mga kaigsunan that they have the right to suffer for His name's sake. Ang atong rights, lahi. Ay kung hilabti kay na ako'y akong rights. You are wrong. Nagbarog ka sa imong rights. Usaray rights mga kaigsunan nga angay na itong barugan. Daraw, what the Bible says. Kung ikaw, maglain imong buot kay nasultian ka sa Bible, mga kaigsunan nga nabadlong ang imong pagkataw, wrong na siya. Dapat lang yan ang badlongon ka. Balhin sa sakto. Para inigwali, enhancement, refreshment, dili kay, agoy, tuan na po, giigo na po ta ni pastor. Uy, kakapoy ra bag inigo eh. Kapoy kay inigo mga kaigsunan, kanang naagog kay tuyuon bitaw, kapoy kay na. Mas meron isabwag ni mo, nabagay maigo ba? Nabay maigo? Inigsabwag ba? Oh, ratatatat. Oh, nagi maigo eh. Ang problema lang kay ang maigo, kanang, di magsaba ba? Di magsaba. Muna ilanan maigo, kay di man katingog. Naganan na naman ingog ron. He was stoned to death, but nagpabilin siya sa iyang pagka-disciple. What good niya buhi eh? Lord, forgive them. Muna yung disciple. Forgive them. Okay? Example na, mga kaigsunan. Let's go to number 8. Number 8, it was beheaded. It was beheaded. Napunggutan og liog. Kinsa may napunggutan og liog, mga kaigsunan? The first apostle na napunggutan og liog was James. In Acts chapter 12, Acts chapter 12, 1 and 2. Now about that time, Herod the king stretched forth his hand to vex certain of the church, and he killed James, the brother of John, with the sword. Giyon sa pagpatay, giputlan og liog. Unya ang mga Hudiyo pod, mga unbeliever, mga kaigsunan, nalipay sa nahitabo. Mo na gusto pa niya. Patyon si Peter. Peter na pod. Oh. Wala niya nabuhat na kay ngano man. Wa naman siya kahigayon, gipriso na lang niya mga kaigsunan. Pero giputlan og liog si James. James is part of the church. Pero siya nahitabo mga kaigsunan sa church. Nihunong ba sila? Wala. Wala mga kaigsunan. Kay napadayon ang ilahang pagpangalagad sa Ginoo. Bisan na naanay na putlan og liog, padayon gyapon sila. Bisan na naanay namatay nga gibato, padayon gyapon sila. Well, ang dako kay pangutana ani karon, kita. Ato naman eh. Ato na ni. Oh, kung ang mga tao sa kapihan, mga kaigsunan, gipang-surrender nila ilang kuan para mapaniguro nila ilang kaluwasan, kita gitagaan nata sa siguradong kaluwasan, mga kaigsunan, nganong di man nimo masurrender na imong panahon para imong ipanabi ang ngalan ni Kristo. Nganong di man nimo mahatag ang imong kinabuhi para sa nagluwas nimo. Dako kay question no. Unsa may nasi mo kasing-kasing karon? Ha? Usay na asay mo kasing-kasing karon ba? Karon, right now. Right this very moment. Nabasi mo kasing-kasing nga ako ipanabi si Kristo. Si kinsa ang nasa imong hunahuna nga imong ingnon? Si kinsa? O na ba kay giplanuhan? Kay kung wa kay planuhan mga kaigsunan, wala kay buhaton. Kinsa may imong gipangayo sa Ginoo? Kinsa may imong kanabitang gi-desire nga sharean nimo sa ebanghelyo? There should be. Then start. Ayaw nagkalibog, kinsa kano. Ay kabalaka, kay daghan pa kaya na sila. Start with one. And after that one person, tanawa, sa dihang gamiton na kasi Ginoo, makakita ka, daghan na pa diyo eh. So that you could create your own group, mga igsoon, grupo sa mga disciples,
nga ikaw ang nag-disciple, then every one of you has that group. Encouraging each other, praying for one another, helping one another in their problems. Muna gitudlo sa Bible. Muna nahitabo sa Book of Acts chapter 2. Nga nagpadayon sila mga kaigsunan with one accord. Amen? Unya, mga anak nila, samtang nagtanaw, nalipay, na-bless sila, mga igsoon. So, unsa may expect nato sa ilang mga anak, nakakita nga, nindot ng mga lagad ta. O karon ang mga bata ron, naabay gugma sa simbahan. Wala. Nga naman, mo'y nakita nila sa mga dagko. Nga mo istorya og bati sa church, mo istorya og negative, naminaw ang mga bata, gaduwa na, pero naminaw na. So, sige implant sa mga dagko, sa mga kabataan. Ang mga bata gusto mo simba, ang mga dagko di. Ang mga bata, wala kakita nga ang mga dagko nagbasa sa Bible, nagtuon sa Bible, nagtuman sa Bible, gipatuman kung unsay gisulti sa Bible. Wala nakita sa mga bata. So unsa may atong gi-expect sa sunod nga generation? Kung dili ang Bible mo'y atong gibasihan sa pagkinabuhi. How can they learn to suffer for Christ? How can they trust the Lord Jesus Christ kung nakita nila nga imo tanan? Mao na nga kung mga saba ta, mga kaigsunan, mura ba kanang ato ang tibuok kalibutan nga giguba sa atong anak, mga kaigsunan, ang atong kabtangan. Mao na bati kaayo. But if we are going to consider that even our life is not ours, it is the Lord's. Unya ang tinguha nato, mga kaigsunan, that every one of us makapangalagat tas Ginoo. Susugod dito sa panimalay, agamahan nga ang iyang tinguha nga makapangalagat tatanan sa Ginoo. Ninduta sa resulta. Hasta sa pagpanginabuhi, dapat mag-inline na diha nga makapangalagat kas Ginoo. Daghang kay mga wrong choices, mga igsoon, nga pwede nimo makuha sa kinabuhi. Pero kana nga wrong choice or wrong nga imong mapili, mao gyud na imuhang makuptan sa imong kinabuhi. Wa na lihis na kay ka. And that would be the reason nga nung di ka gamiton sa Ginoo. Kaya ikaw gani, magtukod kag balay, mugamit ba kag kahoy nga hiwi? Ha? Ngita kag para haligi ba? Kanang mga kuan bitaw nga balay, kanang bahay kubo ba? Oh, ini nga haligi. 4x4. Unya. Gabaliko ba? Musugot ka na. Pagkalisura niya ang plywood, wala ba'y baliko? Pero bantol ira ni plywood. Unya, inigbarog na sa imong bay, kung imong tugutan to ang puste ni mo mga kaigsunan nagiwi-hiwi. Unsay purma sa imong bay? O kasabot na, gusto kita tulid yun, kanang straight yun ba? Pero nganong sa kinabuhi na to, di man nato tuliron. Nganong ato matugutan nga i-crooked siya sa kalibutan? Kita na kaybaw man ta, unsay maayo, unsay di. Kaybaw ta, oy. Kaybaw mo kung nisunod mo sa maayo, ug wala. Kaybaw mo. Pero ngano man, nga makontrol man gihapon sa sala. Dako kay ng pangutana mga igsoon. Nga ningon man nunta, ang Bible, nga you are no longer under sin. If you are saved, you are already under the power of the Holy Spirit. Pero nga naman, makita na to, majority of the Christians today are controlled
by sin. Kung i-learn nato ni mga igsoon, tanan nga mga experiences nila kaning severe persecutions, na-accomplish nila ang ilang pagkakristohanon because wa gyud sila nibiya ni Kristo. And that is the only reason ngano nakapadayon sila. Kay ba mga mga Kristohanon karon wala diha sa buluhaton sa Ginoo, kay wala nagpabilin diha kang Kristo. Unya de subo kayo kamatuoran mga igsoon. Napamanggani mga Kristohanon karon nga wa gyud pulong sa Ginoo ilang kasing-kasing. Wala gyud verse na memorya. So meaning wala gyud verse nga natuman niya. Di ba? Kay ang pagtuman sa pulong sa Ginoo, step by step yun na nimo. You want God to bless you? Believe in Him all the way. All the way good. So, para ma-train nimo ang imong kaugalingon nga makabelieve ka sa Ginoo all the way, sugdan nimo mga kaigsunan sa pag-surrender sa kanang mga ganahan nimo ba? Mabito na ang requirement sa Ginoo is obedience. Kaya ba mga kaigsunan, kaning obedience, you can never be obedient if you cannot surrender yourself. Kaya mo na requirement sa pag-obey, self-denial. Ang rason nga nung dili ka ka-obey, because you are not denying yourself. Mabito na, nakagibuhat, gisugo ka, gininay nimo imong gusto. Ngano man gisugo man ka. Nituman ka. Oh. Wa may laing requirement anang obedience mga kaigsunan, deny yourself. Why we cannot obey God? Even God, we cannot obey because we did not deny ourselves. Nagpabilin ta sa atong kaugalingong gusto. So muna kamo, i-train ninyo inyong anak, obey. Obedience ba? Imo nang ipanday gyud kasing-kasing sa imong anak, obedience anak, obedience. Bahala na di ko nimo tagaan og excellent grade basta obedient ka. May paglaom ka. So man dako kay grado gahi kay go. Kana dako kay grado nya gahi kay go. Inig ka dako ana bugiro kay na. Ngano man dako kay go grado ay kog sugo-sugo ah. Ikaw bugo ka. Oh, tanaw bugiro kay na. Dapat ang ipanday na to sa kasing-kasing sa itong anak, obedience. Daghan kayo mga kaigsunan nga, dili sila ni-excel sa school, pero na-learn nilang obedience, successful sila. Because God loves obedient people. And it is God that will bless. It is God who will allow things to happen. Learn obedience. Morning na ata example para makahimo ta sa sugo sa Ginoo. Obey. Obey ra gyud. So sugdi unsa nang gusto nimo, deny yourself. So unsa may pinakaganahan nimo sa imong kinabuhi? Kung nalay mo storya para di ta madugay, kwarta. Ganahan mo kwarta? Di ko kamo simba tungod kwarta. O deny yourself, anan dapita. Surrender your finances to the Lord. Niminay ka nga, ay, biha pangwarta, din simbahan. Dili. Tanawa kung saong ka sa Ginoo. Let Him control your treasures. Let Him. Ang required gyud sa Ginoo so that He could control your treasure, return the tithes. Return the tithes. Return the first fruit. Express your love to the Lord. Wa jud kaniya pangayuhi sa tanan mga igsoon. Ang gipangayo sa Ginoo nimo is the minimum. And that minimum is the representation of your 100% faith. And see what God will do to you. Pero kung dihan dapita, di ka kasurrender mga kaigsunan,
you are still following yourself. Wa pa ka deny. And that is why you cannot obey. Try good ninyo good. Di man na lisod. Di na lisod mga igsoon. So, ako nagtudlo ko ninyo basing on my personal experience. Again, sa estudyante pa ko, di ako naka-learn o giving mga igsoon. Wa man ko'y kwarta. So, kung wa man ko'y kwarta, mo give ko. Nituom ako sa gisultis Bible. So, sa Bible school, nakasurvive jud ko mga igsoon without any support from my family. Makadawat ko panagsa, pero tagsara jud kayo. Wala kabayad akong family sa tuition fee. It is the Lord who paid everything. It is the Lord who allowed me to have what I have today. Ganong na-allow man na sa Ginoo because I learned to give. I learned to deny myself. O karon daghang kong mga desires, gihatag sa Ginoo. Promise man niya. I will give thee the desires of thine heart. Promise na niya. So, kung gusto ka nga, ang Ginoo mo provide sa imuhang mga desires, mga igsoon, nga wa gyud tawo nga makatulisok nimo, ako ng kwarta imo gigasto, asa kisay makatulisok ninyo dire. Wala. Because it is the blessing of the Lord. Learn to deny yourself. Sugdi diha. Kanang usay ganahan nimo, usa pay ganahan nimo? Na? Ganahan mong time? Ganahan mong time, inyo tanan, no? Uy, surrender sa Ginoo ng imong time. Lord, control my time. Mangalagad ko nimo, Lord. Ganahan kay kuron matug, pero mangalagad ko nimo. Ganahan kay kuron magduwa, pero Lord, di kum duwa ron kay mag-share ko sa pulong sa Ginoo nimo, Lord. Mag-share ko sa imong pulong sa uban. Deny yourself. Unsa may ganahan nimong buhaton sa imong kinabuhi, try to deny that and do something for God. Train yourself. Kung di mo i-train mga kaigsunan, dili gyud nimo ma-meet, no? Di nimo makuha, di nimo madawatan ang panalangin sa Ginoo. Sama sa nadawatan sa mga apostles, sa mga disciples before. Amen? Unya, in order to do that, sama sa ilang gibuhat, you consider yourself worthy to suffer for His name's sake. So, did we learn something this morning? Panalangin ni mga igsoon. Ato ning buhaton sa grasya sa Ginoo. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for the blessing that you have given to us. Salamat sa church in Jerusalem nga padayon nga naghatag og example diin among masunod, Lord. Kung unsa may nahitabo sa ilang kinabuhi, severe kaayo ang mga persecutions, pero wala gyud mi nakakita, Lord, nga nihunong sila. Kung hinoon, nagpadayon sila. Ilang gidobol ang ilahang pagpangalagad nimo. Lord, dili na mo'y nakita na mo karong panahon na. So please help us, Lord, to see ourselves serving you the way the church in Jerusalem served you. Help us, O God, to commit our lives to you, O Lord. Help us, Lord, to consider that we are worthy to suffer for your name's sake. Thank you, Lord, for the eternal salvation. Thank you for the eternal security. Thank you, Lord, for the Holy Spirit nga imong gihatag namo, Lord, nga mao'y nahimong silyo sa among kaluwasan. Nga ingabot sa panahon sa among kamatayon, sigurado nga mahilangit ang among kalag. And while we are here, please help us, O God, to think of those people who are not yet saved. And help us, Lord, to be a messenger of your gospel. Thank you, Lord, for this invitation this morning. I pray that you will bless your people, dear God, to come to the altar this morning, to commit their life to you, O Lord, for gospel preaching. Thank you, Lord, for the opportunity to surrender our lives to you, O God. Please accept the prayers of your people. This is for your glory, O God, in Jesus' name. Amen. Amen. Karon, nanunggan nimo mga kaigsunan.